Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Wednesday po ngayon. Masayang Wednesday sa inyong lahat. Masayang Wednesday. Nason? Oy, masayang Wednesday, Jen, at sa lahat ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa ibayong dagat. Ha? Saan man bansa kayo naroroon, ano man pong oras at panahon ang meron kayo ngayon dyan, lagi po kayong welcome sa Saganang Mamamayan. At siyempre po ang Kuya Benny Antiporda. Kuya Benny, masayang Wednesday. Masayang Wednesday po sa ating pong mga manonood at makikinig at naway lagi pong masagana ang ating pong mamamayan. Ayan, nako, mainit pa rin ang mga paksa na inihanda natin, Nason at Kuya Benny. At mainit pa rin natin ang tagpo sa Senado. Yun. Ano ha? At meron bang latest doon sa sagutan ng Chinese Embassy at ng ating mga senador? Mukhang naglabas ng bagong statement ang Chinese Embassy, Jen. Ang naglabas statement ay yung mismong embassy spokesman, si Ji Lingpeng. So hindi na yung deputy, kahapon yung deputy. Yung sumasagot, di ba? Oo. Ngayon, ay yung mismong spokesman na naglabas ng napakahabang statement. Ayun natin yung kagabi. Kagabi Ayun ito. yung pinakahuli. Kagabi, Oo. At dito ay mukhang ang tawag ito, ang best friend ng lahat ay ilang beses nilang binanggit, si Commodore J. Tariela. Oo. Kasi doon naman talaga nagsimula ang gusot na ito, di ba? Yung particular na isyong ito, Nelson, yung particular na isyong ito. Oo. Nilabo na lang nung iba at pilit na dinadala doon sa sigalot sa agawan ng teritoryo. Pero talaga ikinagalit ng Chinese Embassy rito ay yung hindi magandang presentasyon kay Chinese President Xi Jinping. Usaping bastusan. Oo. Well, hindi naman natin maiaalis sa damdamin ng kapwa natin Pilipino na magalit talaga sa nangyayari sa atin dyan sa West Philippine Sea na kung saan marami nga naman yung mangingisda natin ang nasasaktan or nagkakaroon ng problema. Pero hindi natin maaaring idaan ito sa dahas, no? And at the same time, hindi rin natin ito maaaring idaan sa kabastusan. Dahil gaya ng sinasabi natin, gaya rin po ni Commodore Tariela, yan po ay may pinag-aralang tao, dapat po diplomatiko yung ginamit nating approach dito at hindi po gano'n yung bastusan na ba? No? Kaya nga tama daw dapat yun, ginamit ang channel, DFA. Yes, Di ba? yes. Oh, or you can talk to people, you can say na ganito ginagawa ng China, you can come up with pictures na inaapi ang Pilipino. Wala, hindi ho natin pinagbabawal yun, no? Oo. But coming up with the edited, no? Alam nyo, sa amin, sa media, meron po tayong ethics when it comes to editing pictures. Bago mo ilabas sa dyaryo, sa TV, sa radyo, no? Talaga nga namang hindi mo maaaring i-edit ng ganyan. Totoo. Para lang magmukhang pangit ang isang tao na ikangay binabanatan mo o isinusulat mo o kinukutya o ano pa man, no? Hindi mo maaaring baguhin ang litrato. At lalo pa nga, ito ay presidente ng isang bansa. Yes. Kuya Benny. Oo, sabihin na nating napaka-bayani mo at ipinagtatanggol mo ang ating bayan. Buong pasasalamat po namin doon. Oo. Pero napakabastos mo naman kapag gano'n ang ginawa mo sa leader nang itinuturing pa rin nating hindi namang kaaway. Totoo. Kalaban man sa paniniwala at prinsipyo, yan po ay hindi pa rin kaaway. Yan. Yun nga ang naging retaliation ng Chinese Embassy, Nelson, sapagkat ganun ang ginawa nila, ganun ang ginawa niya sa mukha, sa larawan ni President Xi Jinping. Na bagay na mukhang maling-mali naman talaga yon. Bagamat dati nga, hindi naman talaga nagre-react ang China sa ganitong mga issue, pero nung ginawa yon, doon sa kanilang presidente, sa kanilang leader, ay nag-react na po ang Chinese Embassy. Ang malungkot lang ngayon, ang Senado na dapat asahan natin na mas malawak ang kanilang pangunawa sa usaping ito, parang pinaypayan pa po yung apoy. Pinagliyab pa po nila at gumamit pa ng mga
mga madamdaming mga pahayag, Nason, Kuya Benny. Natutuwa tayo at talaga nga naman napakamakabayan ng ating mga senador at handang ipaglaban ang ating bansa. Although napakalaking bansa ng China, ay talaga nga ng mga handang ipaglaban ng mga senador. Pero again, idagay po natin sa level na tama po yung pakikibaka natin. Diplomatiko po kayo po yung mga senador. Kayo po yung itinuturing na ama't ina ng bayan din, no? Kasunod ng ating Pangulo. Pero yung pong ataking ganyan, na gumagamit pa po tayo ng salitang F, medyo po below the belt po yun at hindi rin po karapat-dapat sa pandinig at sa pananaw ng ating pong mga kababayan na nakikitang, abay, ganito ba talaga kasama at naghahanap tayo ng away? No po? Buti sana kung pangkaraniwang away lang yan, Benny. Mukhang hindi yung pangkaraniwang away kapag lumala pa yan. Yung titignan din po natin dito yung epekto nito sa ating bayan, epekto sa ating ekonomiya, and of course, yung epekto sa ating mga kababayan. Again, marami pong Pilipino-Chinese sa ating bansa na naiipit at nahihirapan din po sa nakikitang sitwasyon. At hindi pangkaraniwan ng estado nila sa Pilipinas. Yes, yes. Ang mga Pilipino-Chinese na nasa Pilipinas ay halos sila ang kumukontrol ng ekonomiya ng ating bansa. Yes. Di ba? Kung kaya't ang atin is, siguro naman sa pagiging senador, hindi naman mawawala yung magkaroon ng konsultasyon sa mga Pilipino-Chinese dito para yun na maging daan natin nang makausap din naman ang Chinese government na once and for all, isolve na itong problema to. Dahil ito, kung di tayo nagkakamali, simula nung panahon pa yata ni Yumaong Cory Aquino, talaga malaking problema na to. Totoo. Malaking problema na to. Sana mayroon tayong pagkakataon, Kuya Benny at Nelson, mga kababayan, na makapanayam ang mga leader ng business community sa Pilipinas. Ang isa sa mga kilala dyan yung Federation of Filipino-Chinese Chamber, yung FFCCII. Yan, Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry. Yan. No, but again, of course, meron tayong kilala dyan na talaga nga ng mga dating Pangulo, pero isa sa nire-respeto sa business community. Gano'n, no? Si Mr. Cecilio Pedro. Makontak nga natin at makausap. Sige, matanong man lang natin kung ano yung saloobin ngayon ng Filipino-Chinese community. Sana nangyayaring ito. Ang pangalan niya parang Pilipinong-Pilipino, Cecilio yes. Pedro. Yes, pero dahil Filipino-Chinese na rin siya. Pero ang root talaga niya Chinese. Yes. So ano to, nagpapalit ng name yung Pedro niya. Hindi talaga yung... hindi natin alam yung background. But basically, alam natin na may Filipino blood din siya. Parang si Mang Jess Aranza, no? Yes. Si Jess Aranza, Chua ang ano yan Ang tunay na apelido, nagpa-change name, naging Aranza na yata. At maraming ganyan na mga Pilipino sa ating bansa. Yeah. Well, yun ang ating dapat siguro ay malaman din natin na kanilang sentimiento. At sana, yung mga Filipino community sa China, bagay, ito siguro naman ang Chinese government, hindi naman siguro personally yung ating mga mamamayan na nasa bansa nila. Mabalikan din natin yung naging pahayag ng mga senador against dito sa mga Chinese officials ng embahada, no? Well, again, may we call on the senators na muni-muni muna sila. Maghunos dili. Kung ano ang magiging epekto sakaling matupad yung gusto nyo na palayasin natin sila sa ating bansa. Kung hindi man palayasin, ay magdeklara kayo ng persona non grata sa mga opisyalis nila. No? Oo. Ano ang mangyayari? Ano ang magiging epekto? Lalo na sa naghihikahos nating bansa ngayon, na nakita nyo naman na ang dolyar nga naman, talaga nga namang tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo, ang langis ay tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo, at ngayon nangaaway tayo nung tumutulong din sa atin, saan po tayo puposisyon? Dapat po sana ay i-consider natin ito. Hindi ho namin sinasabing pagbigyan nyo, ipagwalang bahala, o ipikit na lang ang mata sa ginagawa ng China sa atin. Tama lang po na lumabang kayo. Pero ilagay lang po natin sa tama yung ating paglaban. Ayan, tama. Sakto. Yung mga bagay na yan. Lalo ngayon, buti sana kung halimbawa nakipag-away tayo sa China, ang Amerika, tutulong agad sa atin. Ang daming problema ng Amerika ngayon, Di ba? Ang daming problema nila ngayon sa buong mundo.
At Yes. maging mga mamamayan nila ay mukhang nagpuprotesta rin laban sa kanilang presidente. Yun ang mabigat na alalahanin ngayon ng Amerika. Kung halimbawang nangailangan tayo, sila ba ay nakahandang umayuda sa atin? Mukhang ang balita, may chismis ngayon, mukhang unti-unti na rin binibitawan tayo ni Trump ngayon. Hindi naman siguro sa nakikita natin, talaga nga namang patong ang problema niya ngayon. Dahil dyan sa usaping immigrants nila, no? Yan. At doon sa mga illegal na mga nakapasok ng Amerika. Mukhang may nihahanda ring impeachment laban sa kanya. Meron din. Meron din. Kung kaya't kanya-kanyang problema yan. Pero siguro sa atin, dito sa bansa, unahin natin yung sarili natin problema at huwag tayong umasa sa iba yung dagat. Yan. Dahil hindi naman tayo nakakasisiguro na lagi silang nasa harap natin pagbanatan na. Baka mangyari yung nangyari nung World War II. Ganon? Na tayo nasa harap. Sila nasa likod lang. Di ba? Oo nga, Nung no? tapos na bago sila dumating. May mga palabas sa pelikula na huli dumarating yung pulis. Parang ganoon ang mangyayari. No? Kung kaya't kailangan ikonsidera nating maayos yung kapakanan ng ating bansa bago tayo magsalita. Ayan. Pero teka lang. Iko-quote ko lang yung isang bahagi ng mahabang sagot ng Chinese Embassy. Ha? Yung statement. Kaya ito dapat maintindihan natin. Binasa ko rin kagabi yan. Etong isa sa dapat nating maintindihan na ang nagsimula nito ay yun yung presentation ni Commodore J. Tariela na sinagot lang ng China. Oo. Di ba, sinagot na bakit ka gumamit ng mga ganyan, di ba? At Xi Jinping, sumagot si Tariela, hindi ko naman sinasabing si Xi Jinping yan. At sabi ng Chinese Embassy, hindi, eto yung video ilang beses mo sinabi. At saka ito ba, bago ba yung Tory Nelson, pinapayagan ba ito ng Coast Guard? Kung yan yung... Kasi matay mo, naka-uniforme siya ng Coast Guard dyan. So ibig sabihin, kung sanction, kung talagang program. Nire-represent niya dyan ng Philippine Coast Guard. Hindi natin alam kung yan talagang programa nila. Nagsagutin ito ng Chinese Embassy na, sinabi mo yung pangalang Xi Jinping ng ilang beses, nagkampihan na ngayon yung mga senador. Tapos ang sabi pa nung isang senador, nung sumasagot ng Chinese Embassy, tingnan mo, hindi pa tumitigil, patuloy pa rin. Etong sagot. People like Tariela often claim that the Philippines is a democracy and values freedom of speech. Then why can't they have normal debates with us? Some say they are disrespected. Yet they show no respect to others when they repeatedly describe a country that has been sincerely helping the Philippines, its largest trading partner and biggest source of imports, with words like barbaric, aggressive, coercive, illegal, and deceptive. And when they attack another country's head of state, ito na si Xi Jinping, they have already lost the most basic sense of respect, revealing a distorted and unbecoming pace, bringing disgrace upon themselves. So talagang nasaktan sila, no? Whatever critical response they invited truly serves them. Yun lang talaga po, kung makikita, kung babasahin mo ito, ang talagang hihimutok nila, hindi naman yung pagtatalo Usapin talaga ng West Philippine Sea. Kundi yung ginawa dun sa presidente ng China. So talagang nasaktan sila doon. Nasaktan sila doon. Ngayong sumasagot sila, tapos ayaw tumigil, palayasin natin yan, ideklara natin persona non grata. Kaya sinagot ka, akala ko ba democracy tayo? Kung gusto nyo ng debate, ng talakayan, makipag-debate kayo. Oo nga, willing naman sila pala. Oo, mas maganda ka siguro yun. Na para hindi napalitan ng anumang mga aligasyon at statements, magharap kayo, di ba? Magharap kayo kung sino man sa mga senador ang may gusto, humarap kayo dun sa... Kasi ang alam ko, ang kinakampanya talaga natin dyan, yung West Philippine Sea, yun naman talaga ang trabaho ni Commodore Tariela. Siya ang spokesperson for West Philippine Sea. Diba? Pero para aglahiin mo yung presidente ng China, mukhang foul naman tayo ata doon. Diba? Mukhang mali naman yata yun. Yun po ang nagiging sentimiento
At sa halip na ang mga senador natin, sabi ko nga, dapat yung mga cold-headed sila. At mas malawak ang kanilang pananaw. Kung sa bagay na ito, agad-agad na sila din nagbitaw ng mga mabibigat na pananalita. Dapat sila ang mas maalam sa diplomasya. Ang problema dyan ganito, ha? Naglabas ng statement si Senador Kiko Pangilinan at kanyang binabansagan ang lahat ng mga hindi sang-ayon sa kanyang opinion na mga trolls ng China. Mr. Senator, Ganun hindi sang-ayon sa opinion mo, ay troll na, di ba? Saka naman nakakita ng lahat ng tao ay gusto mo sasang-ayon sa'yo. Walang ganun. Totoo. Walang ganun. Hindi ba? Dapat igalang mo. Pwede mong manawagan ulit ako? Kung magkaiba man ang opinion nung tao at ikaw, Demokrasya tayo. Demokrasya tayo. Huwag mong itatag ng kung ano-ano. Martial law ba tayo ngayon? Baka sa isip nyo, naka-martial law tayo at hindi pwedeng sumagot. At hindi pwedeng magkaroon ng opinyong taliwas sa iniisip ninyo. Totoo. Na akala mo ay kayo lang ang nagmamahal sa bayang ito. Totoo. Hindi ba? Parang nakopo nila ang Manawagan ka doon sa misis nung senador na yan. Next time. Next time. Ay, nako. Napaka-iyakin naman, di ba? Oo nga eh. Oo eh. Ay, nako. Tapos, parang nagagalit-galitan lagi. Parang siya lang, pag nagsalita, parang pakiramdam yata, siya ang tama lagi. Lagi. Oo. Lagi. Hindi naman, kami nga, pinupuri ka namin pagka tama sinabi mo, Yun di na ba? nga. Pero hindi sila lahat ng pagkakataon. Tama ka. Oo. Minsan may tama ka. Tama. Oo nga. Ay, nako. Kanina ko na nga pinipigilan ng sarili kong magsalita eh. Ha? Totoo. Kaya lang, pagka nakakabasa ka ng mga ganyang statement, mapapailing ka na lang ng walang tigil eh. Di ba? Parang sila lang ang nakakaalam ng tama sa Pilipinas. Na para baga pag nagsalita sila, ito na ang buong katotohanan para sa Pilipinas. Hindi porket na iboto kayo ng taong bayan, kayo na may pag-aari ng tama. Yun na nga. Kung kailan po iniisip mo na lagi kang tama, Senador, mali ka dyan. Dahil nobody's perfect. Yes. Anyway, ano ngayon ang bagay sa maghapong ito, parang parang nagkaroon ng katahimikan sa kanila eh. Meron ba? Parang walang bago. Walang nagsalita no? May busy sila sa ibang trabaho. Dapat naman talaga. Kasi kung dito natin uubusin ang ating oras, mga kababayan, ang dami nating Wala problema. tayong patutunguhan. Ang dami nating problema sa bansa. Yun na nga lang kalagayan ng Pangulo natin, Jen eh. Pero bago mo ituloy yan Oo. kahapon nag-scan ako ng mga vlog sa kagabi. Yan. Paano yung batikos kay Tariela? Binansagan sa, aywan ko kung totoo, binabansagan niya yung pambansang sinungaling Pero troll ang tawag doon. Troll yan. Ganon. Yung mga... Live ito mga abogado Live troll yan. Ganon. Yun. Well, ako lang sinasabi ko lang na Hindi nila nakokopo ang mga impormasyon. Hindi po pwedeng, ano man tawag doon, ay monopoly of opinion, di ba? Ako naman, hindi naman ako sang-ayon sa gano'n. Kanya-kanyang diskarte. Yun ang sinasabi nila. Hindi din natin sila mapipigil. Opinion nila yun. Sila ay entitled sa kanilang opinion. Pero, again, tayo po naman mas madaling matanggap kung gagamitan natin ng mga maayos na pananalita, Nelson. Hindi Pwede tayo naman nakakasugat ng damdamin. Yan. Ano naman ang tao naman ay nakakaunawa, lalo na yung mataasan level ng pag-iisip, ay nauunawaan talaga kung ano yung hinaing ng Pilipinas when it comes to the West Philippine Sea. But again, kung sakali naman na ibababa natin sa level natin na ginagawa ngayon, nagagamit tayo ng mga salitang F, mga salitang salitan lupa ba? No. Napakababang uri po niyan at magiging katawa-tawa po tayo. Hindi po sa mata ng kababayan natin, sa mata ng mga Chino, kundi sa mata po ng buong mundo. Pero ano kaya ang larawan ng Pilipinas, Nelson? Halimbawang lumayas nga ang Chinese Embassy sa Pilipinas, ano? Dahil lahat tayo magiging hubot-hubad.
Ganun ba? Eh, puro gawang China. So, dati puro gawang China eh. Oo, gamit ko Di sa ba? bahay, gawang China Sabihin na. na natin yan American brand. Oo. Pagtingin mo na, made in China. Oh, made in China. Made in China. Tama, no? Hindi ba? Binanggit nga nila yun, lahat ng imports natin halos, China eh. Paano? Pinakamalaki nating investment, direct or foreign direct investment nata China. Hindi naman nga. Maraming mawawala. Maghihirap po talaga tayo. At meron pang pahayag dyan ng Chinese Embassy dyan. Na siguro ito ay isip-isipin na natin. Ang sabi ng China, hindi lang naman Pilipinas ang kaaway nila sa mga sa South China Yes, sa Sea. teritoryo. Oo, tama. Meron siyang kaalit dyan na Vietnam, Vietnam. Indonesia, Malaysia. halos lahat ng, Yung mga lahat ng nakapaligid. nakapaligid sa dagat na yan, nag-aagawa ng teritoryo, kalaban ng China. Pero ganito ang tanong nila, Jen. Oo. Nakita nyo ba na naging matindi kami sa mga bansang ito? Inapi ba namin yung Vietnam? Nagkaroon ba ng katulad na pangyayari dito sa mga nakapaligid na bansa? Oo. Katulad na nangyayari ngayon sa Pilipinas? Hindi ba tuloy-tuloy ang pakikipagkalakalan namin at pagtulong din sa kanila? Oo. Ang sabi nila, kung nagagawa yan sa mga bansang maliit pa sa China, bakit hindi natin magawang pag-usapan dito sa Pilipinas? Oo. Ang gusto lang kasi ata nila bilateral talks. Wag ano tawag doon, wag unilateral. Sabihin maraming bansa. Kung gusto niyo mag-usap, pag-usap tayong dalawa. Wag kayong magsama ng ibang mga bansa para tayong dalawa nagkakasundo. Kaya nga doon sa UNCLOS, di ba? Doon sa permanent arbitration, hindi sila nag-participate kasi maraming nakialam doon Unilateral yun eh. Oo. At alam naman natin ang tunay na dahilan ng West Philippine Sea na yan. Yan ay usapin between the United States at China. Oo. Dahil yan lang ang tanging dagat ng China na pwede nilang depensahan yung kanilang bansa. Oo. No? At daan na ng mga kalakal yan Oo. At tayo, talaga namang lantaran na ibinibigay yung karapatan dyan sa West Philippine Sea na yan sa Amerikano. Oo. Yun ang matindi. Yun ang gustong bigyang proteksyon ng China. So now, ano naman ang sagot ng Pilipinas? Ang sagot ng Pilipinas, hindi. Amin yan. Ayan na nangyayari ngayon. So, Ay, nako. since gano'n na sitwasyon, abay kunin nyo ng paupo dahil kahit na anong mangyari, kapag kinuha nyo ng patayuyan, abay, isa lang ang lugi dyan. Mapa United States o China ang magbakbakan, abay ang lugi dyan Pilipinas pa rin. Dahil tayo yung pinakamahina. Tsaka tayo katabi niyan Tayo ang unang maapektuhan Tayo yan. maapektuhan Mamamayang Pilipinas. Mamamayang Pilipino. Ay, nako. So dapat lang asikasuhin natin ngayon, Nelson, sinasabi mo, ay ang Pangulo ng ating bansa. Ay, bakit? Ano ba nangyari sa Pangulong Bongbong? Nako Maayos naman daw siya. nagpapahinga muna daw Kanina nga, Jen, merong parangal sa mga lingkod bayan. Oh, yes. Lingkod bayani. Imbitado nga ako dyan, di lang ako nakapunta. Dapat ang Pangulong Bongbong ang haharap Pero ito ganun ba? ay hinarap ni Executive Secretary Ralph Recto. Sabi Dahil? kasi ng mga doktor ng Pangulo, kailangan siguro magpahinga muna kayo, mahal na Pangulo. Pinayuhan siya ng kanyang mga Yung doktor. diverticulitis, kailangan talaga niya na ipahinga. Mahabang pahinga. Kaya dahil ngayon, dahil dyan, si Vice President Sara Duterte na po ang presidente. Ha? Hindi. Joke lang. Don't panic. It's organic. Don't panic. It's organic. Gulat. Biglang magkamarsa na talaga. si Executive Secretary Recto ang gumaganap ngayon sa mga event. Official function ng Pangulo ay si Little President po ng Pakinggan kumakatawan. natin. Ano ba sinasabi ni Secretary Recto? Sige nga. Pakinggan natin, ha? Para maintindihan Well, natin. it's only natural for the doctors to tell him to take a week rest. You know, last year I also had diverticulitis. I had it twice, December of 24 and January of 2025. Masakit yun. Ha? And I had downtime of a week for each episode at that time. So now I'm fully recovered. And I think in the next few weeks, the president will be fully recovered. Anong advice sa kanya, yung latest advice sa kanya ng Dr.
konti pahinga lang. Just like any other normal individual. I'm sure pag kayo pumunta sa doktor at masakit ang tiyan niyo, sasabihin sa inyo, mag-rest din kayo ng 1 week. Wala mo ng public engagement, ES? I think meron pa rin siya. If I'm not mistaken, yeah. Yes, later sa dawning of Frat kay General Hernandez, si President Akbar mag-leave. Supposed to be but I'm not sure kung matutuloy yun. But there's nothing to worry about. Nothing to worry about. Okay? Thank you. Parang gusto magsalita ni John Vic eh. Sabi, ako naman. Tanungin niyo ako. Doktor din ako dati. Hindi, sabi ni John Vic eh, kaya kong patakbin ng gobyerno. Ba? Di ba nung nakaraan siya, Ganun ba? statement siya ganyan, I can, sabi niya? Kaya daw niya, may kakayahan siyang, Kaya naman talaga. ganon? Oo. Bilib tayo sa tao na yan. Ganon. Hindi, ako naman, bakit mo nang papatakbin ng gobyerno? Hindi man. Pero teka muna. Oh. Ang sabi ng iba, kung ganyan na may medical condition ng presidente, dapat meron niyang medical bulletin. Di ba? Oo nga. At ito ay ginagawa ng mga naunang presidente. Halimbawa, may presidenteng sinugod sa ospital o may anumang karamdaman, naglalabas ng medical bulletin yan. Yes. For public consumption, di ba? Ang official doctor natin, ang DOH secretary, dapat. Oo. Nang itanong ito sa Malacanang, ano ang sagot? Meron ba? May maglalabas po ba ng medical bulletin sa kalagayan ng Pangulo? Sinigot po yan ni Yusek Claire Castro. Narito po yung pag-uusap nila. Hi ma'am, follow up lang po sa health condition ni Pangulong Marcos. Yung kumalat po ay unknown source. Mayroon po akong source, doktor po ito sa St. Luke's. So siguro naman po ay credible ito. Although hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan, since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yun ng St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng amang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit, at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. At ngayon po ay nakikita natin sa iba-ibang activities, katulad po ng oath-taking sa harapan po mismo ni General Natates, makikita at naka-attend pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Yung medical bulletin from the doctors themselves po, hindi pa pwede mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medicine? Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi ito life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Pero siya, katawan niya naman po yun. Ayun. Nakakatawa yung usapan nila. Oo nga naman, pero pinakamabuti, ito muna, balita mo sa PPA. Sige. Break muna tayo, ha? Isa pong pasahero ang nahuli sa pantalan ng Masbate nito pong nakalipas na araw matapos magbigay ng positibong indikasyon ang K9 Narcotics Detection Dog sa passenger screening area. Sa sinagawa pong search and seizure, na-recover ang isang sachet ng hinihinalang illegal na droga at 2 glass pipe. Agad siyang inaresto at dinala sa Masbate City Police Station para sa kaukulang proseso. Mahigpit na ipinatutupad sa lahat ng pantalan sa bansa ang Republic Act 9165 laban po sa paggamit at pagdadala ng iligal na droga. At kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? Gaya po ng barko, roro, ferry at iba pa? Panoorin po natin ang paalala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors.
PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Salamat po, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Pure gold po yan, oh. Mababa ang preso, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kompleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya doon sa mga ayaw pa pong lumabas, pwede po kayo mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na ang Pure Gold mobile app. Ayan, report muna tayo. Ipinagpaliban daw po ng COMELEC ang kauna-unahang BARM elections. Ayun, si Erlo Bringas magbabalita. Erlo? So Jenny, pinagpaliban muna ng Commission on Elections sa COMELEC ang Bangsamoro Parliamentary Election na dapat ay gaganapin na sa Marso 30 ng kasalukuyang taon. Ang COMELEC Chairman George Erwin Garcia, yan ay dahil din sa kakulangan ng oras para sa paghahanda ng poll body, kagaya ng pagsasaayos ng voting centers, pagpapadala ng balota at pag-train ng mga election officials. Sinabi rin ito na lalabag ito sa panuntunan na dapat may 120 araw ng paghahanda bago ang halalan. Ang mga kandidato at botante naman ay kailangan raw na maghintay ng bagong petsa na ipapaalam naman ng COMELEC sa mga darating na araw. Pinapaalala rin ng ahensya sa lahat na manatiling updated at sumunod sa mga anunsyo para sa bagong petsa ng halalan. Yung muna ang latest, balik sa inyo. Salamat na marami. Yan po si Erlo Bringas. Nag-report mula po naman sa bahagi ng Maynila. Ano pa, Nelson? Ang mga mainit nating issue ngayon, Kuya Benny. Ito na pala. Binanggit mo na pala ito kanina, yung kinundi na ng Chinese Embassy. Medyo mahabang post. Oo, yung false narratives laban sa China na pinapakalat daw po ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela. Ayun, nabanggit mo na pala ito kanina. Akala ko iba pa ito, no, ha? Yun po. So wala na tayong bago ngayon kung tungkol sa usaping ito. Wala pa. Wala pa. Di ba nagkaroon ng session ang Senado ngayon eh? Kasi di ba dadaan ata nila sa pagdinig yung kanilang resolusyon kahapon na pinirmahan ng halos 15 miyembro ng Senado. 15 ba? 15. Yun. So, kung magkakaroon ng pagdinig muna,
aalamin kung ano talaga ang dapat na maging stand ng Senado kung sa bagay ito. Ganun ba ibig Hindi sabihin? ko alam eh. Basta parang magsasalita ata sila para magkaroon ng... So, dadaan sa debate ito. Parang ganon. Oo. Ayun. Ayaw ata ni Senador Kiko ng debate kasi kung ano sinabi niya, dapat yun ang totoo, di ba? Hindi At naman. lahat Hindi ng sagot ay Mali lahat yun. Hindi naman. Magkakaroon ng ano. Gusto rin nila na ganun ba? marinig yung panig ng ibang... Buti na lang. Buti na naliwanag dati yung bagay na yun. Kasi yung kanyang statement kanina, nung binabanggit mo, Oo. di ba? Oh. Wala pang schedule kung kailan ito pagdedebatehan sa plenaryo. Nag-browse ako kanina ng Senate hearing, iba yung pinag-uusapan eh. May mga na-schedule na siguro mga unang... Sige, abangan natin. Kasi sabi nga natin, masyado itong uminit eh. Bagamat ang tsorya naman ng iba ngayon, Benny, Kuya Nelson, itong pag-init ng isyong ito na may kinalaman po dyan sa awayan ng China at ng Pilipinas, ay para bagang ang gusto lang talaga, motibo nito ay diversionary tactic. Nako po. Para takpan daw ang usapin ukol sa flood control anomaly. 'Di ba? Malihis ang intensyon o ang atensyon ng taong bayan ukol dito sa mainit na issue ng flood control at saka yung minority report na biglang hindi na napag-usapan ngayon. Kasi nga na-focus tayo dito sa issue ng palitan ng pahayag ng Chinese Embassy at saka ng Senado, Kuya Benny. Ano ha? So yun po. Mukhang nagtagumpay naman sila na hindi tayo kumukuha ng balita ngayon kung ano na nga ba ang latest tungkol sa flood control anomaly. Ang latest dyan, may sumpina na po ang Department of Justice kina Senador Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla. So Kasama talagang si sila. dating DPW Secretary Manny Bonoan. Isinama ba yung Senador Joel Villanueva sa Sapina? Hindi pa. Ay, iba ito. Iba yatang kaso ito. Ibang kaso ito. Oho. Ito po ay sa kasong 3 counts ng plunder Okay. na nakapile sa DOJ. So, itong silang 3 ang may dito, respondent. Aha. Kabilang din sa respondent, sina dating Yusek Roberto Bernardo. Kasama rin ang dating Yusek, Catalina Cabral. Oo. Dating DPWH Regional Director Darating daw Gerard Opulencia. Cabral, darating? Darating daw ba? Mukhang pupunta. Nag-unwind lang. At si dating District Engineer Henry Alcantara. Ganun ba? Oho. At bukod dyan, meron pang reklamo kina Revilla, Bernardo, Opulencia at Alcantara. Ibig sabihin, may complaint ito. Okay. Nagkataon sila yung magkakasama. Si Alcantara po ang nag-uugnay kina Revilla at Estrada. Siya ata yung nagturo. Oho. Sinasabing nagbigay siya ng komisyon galing sa flood control project. Ayun. Oho. Na itinatanggi naman ng senador Jinggoy at dating Senador Revilla maging si dating Secretary Manny Bonoan. Dinedenay na meron silang tinanggap na gano'n. Pero linawin muna natin, linawin natin. Medyo nagkaka-chapsoy-chapsoy na yata yung ating investigasyon dyan sa flood control project, no? Oo. Well, ang unang-unang sinisilip at sinisipat ng sambayanan yung ghost project. Yung Tama. walang nangyari. Pinondohan, pinagparti-partihan yung pera na walang nangyari at hindi napakinabangan ng taong bayan. Tama. Ang tanong, nasaan yung mga mastermind niyan? Ghost din. Hindi rin makita. Yon. Hindi matagpuan. Bakit tayo napunta ngayon doon naman sa mga tumatanggap ng SOP? No? Yan ang tawag naman talaga dyan eh. Oh. Yung SOP, yung komisyon ng mga congressman, senador, at mga opisyal ng gobyerno. Aha. Paano napunta dyan? Unahin lang natin yung Ghost Project. Kapag Tama. may linaw na, meron nang nakulong at may iniimbestigahan ng DOJ and at the same time, nandun na sa korte, abay isunod-sunod na po natin yan. Hanggang doon po sa tumatanggap po ng lagay na barya-barya, ay habulin din natin. Totoo. Para talagang wala ng lagayan. Alam mo, naging bahagi yan ng pagtanong noong nakaraan. May tinanong na opisyal ng DPWH eh. Sabi niya,
Sir, ano po bang madaling matuklasan at madaling makuhanan ng mga ebidensya? Yun ho bang substandard o yun hong ghost project? Ang naging sagot mas madali hong mabulgar ang ghost project. Yun pala ang madaling matuklasan, pero bakit ang inuna natin makasuhan Yung substandard. substandard at hindi yung Hindi, mga actually, hindi pa sangkot? nga substandard to eh. Hindi, wala pang ang ebidensya na substandard eh. Ang ebidensya pa lang dito is yung tumanggap ng komisyon, yung tumanggap ng lagay. Tama ka. Yun Oo. na. Nauna yun eh. Ang amin po, saan ba tayo nag-umpisa? Doon tayo mag-umpisang muli. Yung Ghost Project. Hindi ho Ghost Project yan eh. Unahin ho natin. Pero hindi ho namin minemenos yan ha. Ituloy nyo pa rin po yan. Pero unahin po natin yung Ghost Project. Yan. Yun nga ang mas madaling matuklasan, kasi yun talaga, una best, kitang-kita mo agad ang ebidensya doon, ano? Ginasusan, pinaglaanan, tapos wala yung project. Di kita-kita, hindi, wala ka palang makita, pero matibay ng ebidensya mo doon na talaga may natuklasan kang anomalya. Di ba? So kung ito ikakasuhan mo, ang dali mo makasuhan ng mga taong sangkot dyan. Kaya nga tinatanong ng iba, bakit yung mga yun parang naitsapwera yata? Parang biglang naging ghost din eh. Yan yung hinahanap ng ating kaibigang si Boy Diocampo eh, na nasaan daw yung mga suspect sa Ghost Project. Ang ganon? Yun yun eh. Ang nangyari, ang pinakamataas na nakulong o nakabitin ngayon, etong sila Bryce. Di ba? At yung JP ba yun? JP Mendoza. Sila yung pinakamataas lang na hawak ng gobyerno na may kinalaman dito sa Ghost Project. Kasi iba nakulong dahil doon sa kaso ng sa Region 4A, Nauhan, Oriental Mindoro, di ba? Hindi naman dahil dito sa Ghost Project sa Bulacan eh. Yes. Yun na po ang ipinagtataka natin sa bagay. Substandard yun, di ba? Ayun, may proyekto yun eh. Hindi nga lang maganda ang pagkakagawa. Yes. Substandard. Pero again, hindi po namin minemenos yan. Tuloy nyo yan. Tama yan. Pero unahin nyo yung Ghost Project. Dahil yung Ghost Project, talaga walang pinakanabangan ng taong bayan. Talagang dugot laman po ng taong bayan ang sinimsim niyan. Inubos ng mga yan. Di ba? Yun na nga. Yun ang ipinupunto ni Senador Marcoleta eh. Dito nilimas ang pondo ng taong bayan tapos babaliwalain lang natin. Di ba? Patatagalin ba natin? Ang gusto niyo ba? Delaying tactics ang nangyayari ngayon, Kuya Benny. Pag alam mo naman sa usapin ng delaying tactics, habang tumatagal yan, nawawala ng interes ang taong bayan. Kapag nawala na ng interes ang taong bayan, sabi ngayon mga opisyal natin, wala nang interes ang taong bayan dyan. Kaya nalilito yung mga kapatid natin eh. Gaya nitong si Arman Angeles dyan sa Quezon na nakatutok sa atin. Nalilito sila kung sino yung tututukan nila rito. Di ba? Yung nakikita mo talagang pilit na idinadivert yung issue, no? Well, wala tayong tinuturo baka magalit na naman yung ibang senador dyan. Pero ang sinasabi natin, kung inililihis nung ibang resource person, abay wag nyo na itulungan ilihis. Ituwid nyo. Ituwid nyo roon muna sa Ghost Project. After the Ghost Project, punta tayo roon sa mga substandard. And bakit nagkaroon ng substandard? Sa laki ng komisyon noong mga politiko. Habulin naman natin ngayon. Diba? Tama yun? Tama yun. Dire-diretso, isa-isa nating habulin. Pero ang nangyayari ngayon, napunta ron sa komisyon kagad, yung mga gumawa ng Ghost Project, yung gumawa ngayon ng malalaking kaso, yung gumawa ng malaking bagay na ikaargrabyado ng ating sambayanan, yung pa yung nakangiti ngayon at nanonood lang sa bakbakan. Ngingisi-ngisi nga raw. Ngingisi-ngisi. Sabi, sige, mag-away-away kayo. Gaya niyan, yung in-expose ni Senator Ping Lacson. Bilib ako rito kay Senator Ping Lacson, talaga maprinsipyong tao to eh. Pero yung in-expose niya na mga congressman, contractor na congressman. 67 lahat daw yun, ha? Di ba? Hanggang ngayon, wala ni isa. No? Na nakulong, nakasuhan na, wala pa.
Wala. Si Wala pa. Lian Libiste nga lang nagpupush eh. Pinupush. Pero ang nangyari, habang pinupush niya, siya sa ngayon. katutak din nagpupush sa kanya, patalikod naman. Ngayon nga, siya ang naharap niya sa kaso eh. Siya ang kinakaso, iniimbestigahan ngayon. Yun ang malungkot na pangyayari. Yes. Ay, nako. Tanggap po na tayo ng report, ha? Ibinunyag na po ni dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon na tinangkasyang suhulan noon ni Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo Sr. Ano ba to? Report ba ito? Hindi. Ikaw yan, ikaw magre-report niyan. Okay. Okay, Nelson. Yan. Jen, pasok! Okay, sa panayam po ng programang Usapang Pagbabago sa Radyo Agila, sinabi po ni Guanzon na sa pamamagitan ng isang kilala o kakilala ay nagparating siya ng babala kay Momo. Magbitiw ito mula sa Bicameral Conference Committee at kung hindi ilalantad niya ang kongresista. Ganon. Oho. O ano ngayon? Pakinggan Ano natin. na nangyari? Pakinggan natin. Ang pasabog ni Atty. Guanzon. Go ahead po, Atty. You know. That Congressman Momo, he attempted to bribe me when I was Commissioner of COMELEC. Ha? Ganon, na? So, anong... Bakit? And he has the nerve to sit in the bicameral conference. I told somebody to tell him, if he does not resign from the BICAM today, I will expose him. O di nag-resign siya. Kaya pala. Anong gawin mo ngayon sa akin? Habla mo ako. Ayun. Yun pala. Yun naman pala. Ikaw ba yun nagpo-programa? Yan. Nagulat eh. Parang si Jen. Nagulantang din eh. Si ano yung Glenn. Hindi Jen. Glenn. Ayun. Kaya naman pala. Kaya pala pogi rin. Sige. Mas maganda mag-basketball na lang tayo, Jen. Basketball. Oo. Alam mo ba, na yung mga hinahangaan mo mga Korean player, basketball player, ay nandito ngayon. Nandiyan, nakita ko sa Central Recreation Center. Aba. Wala bang basketball court dyan ah? Meron. Sa loob? Meron loob. sa taas. Sa may loob. Okay. Akala ko dito sa may labas. Meron. Ako baka bumibili ng kwek-kwek at saka yung ano eh. Squid ball. Naglaban yung mga estudyante ito eh. Mula sa Sangmyung University. Alam mo kung saan yung Sangmyung University? Saan niya yan? Diyan ako nag-aaral nung araw eh. Saan yun yan? Sa Seoul, South Korea. Sa Seoul. Annyeonghaseyo! Siyo. May paebak ne! Kapampangan yan, hindi yan South Korea. Maya pa ka sinabi. Baka sinabi pa, Nanong Malyari. Kalaban nila NEU Hunters, Jen. Katatapos lang ng laban eh. Yung ano yan, yung varsity team ng NEU. Alam mo ba kung sino nanalo? Malamang nanalo yung mga Korean dyan. Kasi matatangkad. Tsaka magagaling yan eh. Hindi, talo sila nung NEU Hunters. Ganon? Ang score ay 61-55. Yan, oo. Ano yan eh, baka si Brian Monday pa ang player ng NEU Hunters. Pinoy Liga. Ang liga ngayon dyan sa... Apart talaga ng ano to, may liga. May liga. NEU. Recreation Kailan ba naganap Center. yan? Kanina lang, ngayon kakatapos Ngayon lang. Ito, napanood daw nila Minerva season yan. Sabi ko na eh. Pala si Minerva season. Diyan yung sinasabi ko sa iyo, Kuya Benny, na merong bowling lanes sa baba naman ito. Kaya minsan magpaliga tayo. Yan, sige. Benefit of the doubt. Yan. Bowling tournament. Benefit of the doubt. Benefit, For the benefit of the doubt. Sa Bowling benefit bowling tournament. For the benefit of the doubt. Hosted by Benny. Yun. Maganda. Push na natin yan. Push natin yan. Pwede yan. Magpapagawa na ako ng sarili kong bola. Square. Para pag inihagis mo, tok, di ba? Tapos imbatahan natin ng Chinese Embassy Ayun. versus Philippine Coast Guard. Di ba? Para masaya. Idaan na lang natin sa palakasan. Sa palakasan. Yan ang talagang lakas. Yes. Tagisan ng lakas. At palakasan ng sports. Hindi yung Hindi kawayan. asaran. Ayun. Baka kasi ako palakasan ng boses eh. Hindi, medyo malakas nga yung boses ng mga senador ngayon. Oo nga, lalakas nga. Umaabot hanggang China Sea. Yes.
Ayun pa sinasabi mo, Nelson. Ayan, oo. Final score. NEU Hunter 61. Yes. Samyong 55. University 55. Pinagbigyan ng Samyong ngayon kasi nga naman Pinagbigyan. nasa loob na ng korte. May ano pa sila, magsasamgyup pa sila mamaya. Ayun. Hindi pwede mapagod eh. Ayos. Pagkatapos ng laro, kakain na naman. Ay, nako. Nagutom tuloy ako eh. Oo nga. So, ano pa? Yung Yung de facto martial law? de facto martial law. Oo. Oh, ikaw ba, Kuya Ben, nararamdaman mo ba yung de facto martial law daw? Well, minsan pwede natin sabihing baka kay meron misis mo nga. yan. Hindi, dahil Baka sa misis mo may martial law. yun. Oh, di ba? Isa na yun. Pero minsan yung sinasabi natin dahil tayo'y nasa mundo ng pamamahayag, ay minsan talaga ay nararamdaman natin na mayroong pressure. Oo. Nagkakaroon ng pagsikil sa malayang pamamahayag. Pero swabe lang naman. Ayun. Hindi naman natin pwedeng sabing martial law kaagad yan. Pero sino ba nang pinagmulan ng de facto martial law statement na yan? Yan ay nanggaling kay Congressman Lian Libiste, no? Kasi sabi niya ay lahat ng nag-aakusa, sa halip na yung akusasyon ng investigahan, yung nag-aakusa ang tinatakot at iniimbestigahan. Ayun. Kaya ganon. Pwede ba natin, no, sa kabatiran lang ng ating mga, iparinig natin, tapos yung reaction ni Senator Ping? Meron ba tayong video, direct? Yung sinabi ni Congressman Lian Libiste? Sige. Na? Oo. Ay, parinig nga natin. Pagkatapos, iparinig naman natin ang reaction. Kasi may reaction dyan, si Senate President Pro Tempore Pampilo Ping Lacson. Sige nga, Kong Lian, ba't yung Ang nasabi meron Pilipinas pa? ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso, habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Kung mayroong basis, anybody should be open to investigation. Kung may basis. Kasi walang basis, no matter how they investigate you, walang mararating eh. Been there, done that, di ba? For 9 long years, yun ang sinapit ko nun. Pero andito pa rin ako, nakatayo pa rin ako. Yun lang yun. Ayun. Walang basis, no? Walang basis yung mga contractors, talagang walang basis. Wala. Oo. Kasi nakapagsasalita pa rin naman daw tayo. Kung gusto natin sabihin, yung mga nasa iba't ibang himpilan, vlogs, Facebook, social media, ay nasasabi pa rin naman na yan dapat sabihin. Ang Malacanang reporter nga niya, nakikipagdebate kay Auntie Claire. Ay wala niyang martial law. Pwede nga tayo magpabakuna anytime yan. Saan? Bakit? Kasi nga, libre ang bakuna, Kuya Benny. Sa DOH. Sa DOH, tsaka sa mga LGU health centers, at yun pong DOH bukas. Kasi po naman, napatunayang ligtas at epektibo para hindi ma-ospital at maiwasan po nakamamatay na sakit. Tandaan ha, mas mahal magkasakit kaysa magpabakuna. Protektahan po ang salitang pamilya. Panoorin po natin ang palalang ito ng DOH. Proteksyon ng mga bata kontra tigdas, polio, tetanus, Hep B at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetano at diphtheria. Kaya magpabakuna. Ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga. Proteksyon ng mga bata kontra tigdas, polio, tetanus, Hep B at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetano at diphtheria. Kaya magpabakuna. Ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga. Salamat po, DOH. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan.
gamit po ang inyong mga remote control, i-scan po Net25 sa TV menu. Pagkatapos pa-scan, piliin po Net25 HD mula sa listahan ng mga channels. Let's net together na sa panonood ng mga programa, lalong-lalo na po ng Saganang Mamamayan. Ayun, salamat po. Oh, may bati muna tayo, Kuya Benny. O, siyempre, yung mga kapatid natin sa Lions Club. Oh, yung mga taga-Lions Club, kamusta po kayo? Sa atin. Oo, huwag kayo bibitaw ha. Marami pa kayo maririnig. Ayan. Ang ating PNP chief ay bumaba na po yung kanyang pang-apat na estrelya. Yun. Aha. Oh, nag-resign na kasi si General Torre. Ayun na nga, mukhang naareglo na. Hindi, nagkasundo na sila ata. Kasi nung nakaraan, di ba, sabi nyo, nagkaroon pa ng hindi pagkakaunawaan kay General Torre at saka si Secretary John Vic Remulla. Ayan, no? At dyan po mismo ipinakikita na bagamat merong diverticulitis, ay ang Pangulong Bongbong Marcos pa ang nagsabit ng kanyang estrelya, yung donning of ranks. Parang wala naman sakit ng Pangulo. Di ba? Nakangiti pa nga siya. Tsaka maganda yung kulay niya. Ayun na nga, Hindi natin masabi, baka may makeup. Ganon. Or pinipilit lang talaga para lang magawa yung kanyang tungkulin. Alam, masipag din naman ang ating Pangulo. Totoo nga, yun na. Kaya, yun po. Mga kababayan, ang balita po tungkol sa bagay na yan ay, ito po. Formal na pong nakapanumpa si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang hepe ng pambansang pulisya. Ngayon po ay mula sa Lieutenant General, magiging Director General na po siya ng PNP. 4-star General. Ayun. Full-pledged General na po. At ito po'y ang mismong ang Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna po sa oath-taking kasabay ng isinagawang donning of ranks. Donning of rank. Ayan po. May pahayag si General Nartates. Meron ba? Sige nga. May boses. Wala kasi dito nakalagay Pakinggan natin, General Melencio Nartates. We will manage our resources with strict accountability so that manpower, logistics, and funding directly serves police operations. We will strengthen morale and welfare because discipline and motivation are operational necessities, not privileges. We will enforce integrity at all levels because public trust is built by conduct and loss of tolerance of wrongdoing. As Chief, I will lead this organization in faithful service to the Constitution. I will enforce the rule of law without fear or favor. Professionalism, discipline, and integrity are not optional. They are expected. I ask for your unity and your commitment. Together, we build a police organization that is operationally capable, morally upright, and responsive to the people we are sworn to protect. Inaasahan ko ang inyong suporta. Maraming salamat. Ayun. Pero ito ata sa Campo Crame na, no? Hindi sa Malacanang. Ayun. Yan po ang naging pahayag ng ating 4-star General PNP Chief Jose Melencio Nartates. Samantalang si General Nick Tor naman ay general manager. General ng mga general at naging manager pa po ng mga general. Yeah. General manager. Ang tawag sa kanya, General Manager na po ng MMDA. Congratulations po para sa inyo. At ang una daw niyang proyekto, di ba sa PNP, meron sa tinawag na 3 minutes response time. Dito naman daw sa MMDA ay gagawin niya ng 5 minutes response time sa mga nangyayaring aksidente sa lansangan. Sa loob ng 5 minuto, dapat dumating yung mga pulis, investigador, at maalis ang mga sasakyang nasangkot sa aksidente para wag na pong humaba ang sikip ng daloy ng trapiko. 5 minutes. Dahil kadalasan dyan sa EDSA, konting gasgasan lang. Ayun, oo. Talaga nga na mga nakabalagbag pa sa gitna ng kalye at nakakapagdulot ito ng grabing traffic. Pagkatingnan mo,
Ano ba nangyari dyan? Well, nagkasagian lang. Sagian lang. Ang problema, parehas mataas ang ere ng dalawa. Samantalang... Pupunta pa ng presinto. Ayun, kukunan Gagawa pa ng police report yan. Abala. Napakaliit lang naman ng gasgas, samantala yung gasgas. Kapag yan ay pinagawa mo, igagastos ka lang ng 1,000-2,000. Abay, tapos na. Bakit kailangan pang dalhin doon sa presinto? Sasabihin lang, sige, pasensyahan na lang tayo. Ang iba kasi sabi nila, hindi, nakalalaki kasi ito isa eh. Na ano ako ano yung pagkakalalaki ko eh. Tapos naging road rage na. Nako, away. Ayun, nung naging road rage, suspendido pa lisensya nyo. Nako. Hanggang sa maban pa kayo, magkaroon pa kayo ng lifetime banning when it comes to driving. Diba? Pero totoo ba? Kasi meron natang kaso dyan, Nelson, Kuya Benny, na, di ba, sabi mo, malaki lang talaga damage, ano? Picture. Ang problema daw, yung mga insurance investigator, ayaw tanggapin yung pangkaraniwang picture lang. Dapat daw talaga dyan, official, na may police report, ayaw ko meron silang pinapaliwanag. Talagang gano'n, kompleto kasi ang detalye talaga niyan. Para daw maklaim mo sa insurance. Kapag nag-claim ka sa insurance, may kasamang picture, may kasamang police report, parang pagpapatunay na totoong nangyari yan. Ayun. Kasi yung iba, gawa-gawa lang. Para lang makaklaim sa insurance. Para lang makaklaim sa insurance. Napakaraming ganyan yung mga peking claimant. Kung kaya't kailangan talaga ng police report. Kaya ang ginagawa ng iba, tayo Kuya Benny, nasa kalsada, nagkasagian. Ang tagal ng pulis, nahaharang na, busin na, sige, picture na natin yan, picture. Pero pagka pinakita mo daw sa insurance, sapagkat tayong dalawa na nagkasundo, hindi ka makakapag-claim. ng insurance yan. Kailangan ka talaga dumaan sa police. At magkaroon ng police report. So, pag pinicturean nyo, pinakamabuti, pumunta kayo sa pinakamalapit na traffic sector. Yes. Hindi pa nga sa investigation yan, no? Kasi meron bukod pa lang investigador ang traffic. Ayun. Tapos merong iba, kuha na lang tayo police report, bigyan natin 1,000 yung police. Ganon. Kahit hindi nakita ng pulis yung nangyari, talaga magkaka-report. Ay, ganda. Baka may pamasahe pa yun. Boss, kung bahala sa inyo. So, yun po. Well, ako naman sa kabilang banda, tama rin po naman ito. Kasi nga naman, isang simpleng sagian, dyan po sa karsada, lalo ngayon, sa sikip ng karsada, ay halos hindi umuusad talaga mga sasakyan. Kaya kailangan magkaroon ng bagong ruling tungkol dyan. Na kapag nagkaroon ng sagiang ganyan, pwede mong tawagan ng MMDA. O nagkasagiang kami sa kanto ng Visayas Avenue. At malapit dito sa may circle. Yan, At sasabihin, nakunan po namin ng CCTV yan. Si Operator 1234 po ito. So automatic, pwede mo na tanggalin yung sasakyan mo dahil nakuna naman talaga ng CCTV. Yun ang magiging basehan ng police report. Pwede yun. Kaysa ang mangyari, nakatenga ka ron, hihintayin mo yung responde ng mga pulis. Pares kayo nakanganga. Sabi ng investigador niyan, nandito pa ako, may iniimbestigahan pa ako ibang kaso eh. Hindi mo naman basta-basta mahila agad yun. Diba? Tapos ang masakit pa, yung mga nakapila sa likod nyo, walang magawa. Hindi naman kayo pwede itabi mo na, tsaka nyo na ibalik pagdating ng pulis. Hindi maaari yun. Hindi po pwede. Ayun. So sana sana ay magawan ng paraan, Kuya Benny, Nelson, at ito ay may request din siguro ni General Manager Nick Torre sa Insurance Commission, di ba? Sa Insurance Commission para maging official at tanggapin na po itong mga bagay na ito. Pero dapat may mga proof. Tama ka siguro yung CCTV. Makita na sa CCTV na, ito po, eksakto, totoo naman, ganitong oras, ganitong araw. At pagkatapos ikukuha ng insurance, ayun po, 5 minutes response time sa mga aksidente sa kalsada dito po sa Metro Manila. Tignan natin kung ito ay maging epektibo, gaya po ng panukala ni dating PNP Chief, ngayon po ay General Manager Nick Torre. Ayan. Ano pa, Nelson, sa yung tarangkahan? Tinitingnan ko itong balita sa India, Jen. India? Bakit meron? Na ikipinangangamba ngayon ng mga bansa dito sa Southeast Asia. Nagmimekos-mekos ba sila ngayon doon? Ito pong pagkakaroon ng Nipah virus, NIPAH.
Alam mo ba na tiningnan ko kung ilan ang may Nipah virus. Nagkaroon ng outbreak sa sa Bengal. Bengal o India, oo. Oo. ba't napunta West Bengal outbreak. Confirmed cases as of January 2026. Alam mo ba kung ilan? Ilan na raw? May namatay na ba? O wala pa naman? Itong Nipah virus na ito. Ang nakalagay dito, Jen, okay. Ang pangamba nila kasi, bagamat mababa ang kaso, ang konfirmado dito, 2 eh. 2 kaso lang. Ang namatay? Ang naitala. Ang meron? Oo. Pero di ba itong Nipah, pagkakaalam ko, parang nag-originate ito sa hayop eh. Tama. Galing sa ganun, hayop. Hayop nga, oo. Oo, galing sa hayop. Oo. Alam mo, yan, bat. Kapag nakakain ka ng prutas na kontaminado ng Nipah, ng dumi o ihi ng bat, ng paniki, na may virus na Nipah, mako-contaminate ka. O kaya naman yung kontaminadong yung baboy na may virus din na galing din dun sa bat, mako-contaminate ka, magkakaroon ka ng virus na ito. Ngayon, bagamat mababa ang bilang, ay pinangangambahan kasi, alam mo ba yung COVID-19, ang fatality daw niyan ay 1% lang. Ibig sabihin sa mga lahat ng tinatamaan. Tama, oo. 1% lang. Nakamamatay pero 1%. Pero itong Nipah virus, ang fatality rate pala nito, Jen, ay 40 to 75%. Mataas. Oo. Ibig sabihin, pagka tinamaan ka nito, mas malamang na mamatay ka. Okay. Kaya ganun sila kahigpit ngayon sa Thailand, Nepal. Nag-reintroduce sila ng health desk at thermal scanning sa mga airport. Sa Taiwan, nilista nila itong sakit na ito bilang category 5. At sa Malaysia, ay minomonitor din nila yung mga sitwasyon. Bako. Kaya kahit 2 confirmed na kaso pa lamang, at napatunayang Nipah talaga, Nipah virus talaga. Yung kasing parang ano din yan parang natatandaan mo yung yung COVID, di ba? Dati konti-konti, wala pang 10 di ba? Totoo. Pero mabilis kumalat sa iba't ibang bansa. Kaya ngayon, wala pa hindi pa man kumakalat yan. Gano'n na ang paghihigpit nila. Kasi pagiging alerto. Baka kasi kumalat, huli na ang lahat dahil ang daming matanda ang nito, yung porsyento ng namamatay mataas. Hindi sa kagaya ng Pero contagious din ba siya? Nakakahawa din? Nakakahawa din siya. Aba, nakakatakot nga yan. Yes. Lockdown na agad, hindi pa? Lockdown na tayo mamaya. Wag po. Tayo po ay broadcast from home na. Lalo na ngayon, Jen, ito ang problema. Di ba uso ngayon ng ubo? Yes. Ang mga trangkaso. Kasi malalamig na lugar ngayon. Ang sintomas ay parehong-pareho. Ayun ganun din. Ganun? Lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng lalamunan, ubo, hirap sa paghinga. Nako. Eto matindi, pamamaga ng utak. Mayroong encephalitis kaya na dyan kasama. yung kinamamatay At kapag kahit na makasurvive ka daw dito, hindi ka namatay. Merong epekto pa rin? May epekto yung sa May side effect. May side effect. Yung parang permanenteng damage sa'yo. Kaya matindi po itong Nipah. So parang gusto sabihin na mas mabuti pa magka-COVID ka, wag lang ng Nipah virus. Yung COVID dyan, may bakuna. Ito wala. Walang bakuna. Walang gamot. Wala lahat. Kaya takot na takot sila ngayon dyan. Naku po. Pero alam mo ba ang sabi ng China ngayon? Anong sabi nila? Ito yung sinasabi natin. Tungkol sa Nipah virus. Tungkol sa Nipah virus. Ang sabi po ng China, kakikita ko lang kanina nalagpasan ko May breakthrough sila. Meron silang sinasabi rito. Okay. Ang sabi ng China, meron kaming gamot dyan. Sa Nipah? Oo. Meron na kaming gamot para dyan. Ba? Unahin niya tayo, Pilipinas. Hindi namin bibigyan. Ang alin? Ang pangalang lahat na nagsisimula sa J. Eto. Nami-personal atay. Teka. South China Morning Post. Tama, sabi mo sila. Nag-iimbento ako. Yung dyaryo dyan. A Chinese drug could help manage outbreaks of Nipah
and prevent its spread. A deadly virus with no vaccine or cure, researchers said. Ayan, no? China has a drug that could help India battle deadly Nipah virus outbreak. Meron. Ayun. Nasa China. At hindi bibigyan ang mga may pangalang J. Hindi, pinakamabuti doon pa lang sa patayin na nila para wag nang pumasok sa Pilipinas. Mabigay na po kayo ng bakuna, gamot, please lang, Chinese government diyan sa sa India, Bengal. India. India, tsaka West Bengal. West Bengal. Para hindi na kumalat. Kasi matindi nga po ito. Kasi kapag umabot pa ng Pilipinas yan, baka sabi mo nga, hindi pa bigyan yung mga matindi po ito, ha? Hindi ito biro. Tinan mo yung mga sintomas, di ba? Oo nga. Karaniwan yan ang nararamdaman natin eh. Sa panahong ito, totoo yan, ubos sipon lagnat, tsaka pananakit ng kasukasuan. Ang kinaiba lang to, hindi ka mawalan ng panlasa tsaka pangamoy. Kasi sa COVID, nawalan ka ng panlasa tsaka pangamoy. Di ba? Pero dito sa Nipah, ay may panlasa ka tsaka may pangamoy. Pero mas deadly siya kumpara dun sa mas deadly siya. Kasi matindi dyan yung panmamaga ng utak eh. Ayun na nga, meron palang encephalitis na kasama. Ha? Nako, sige. Baka kapusin tayo ng oras. Sayang naman, ha? Makakapanayam ho natin si Dr. Cecilio Pedro. Siya po'y dating presidente ng CCCII. Ayan na. Ito'y negosyante. Kilala pong negosyante sa ating bansa at nang siguro makuha natin ng reaksyon. Ginoong Pedro, napapanood po ko siya na 25, napapakinggan po sa Radyo Agila. Live po sa aming palatuntunan dito po sa Saganang Mamamayan. Ako po si Jen, kasama po si Nelson at kasama po ang Kuya Benny Antiporda. Mr. Pedro, magandang hapon po. Magandang hapon po naman, Mr. Jen. Opo, nako sir, mula nung nakilala ko kayo noon gwapong-gwapo pa rin kayo, Sir Pedro, ha? Hindi nagbago. Hindi nagbabago kayo, sir. Oo. Kasi naalala ko dati dati naalala ko pumupunta pa kayo sa Radyo Agila nung kami nasa Maligaya, si Greg Arsenas. Oo nga po, tama yun. Pero anyway, kamusta po ba ang negosyo ngayon? Kayo po ng mga Filipino-Chinese, Sir Pedro? Okay naman tuloy pa rin ang Filipino-Chinese sa pag-i-invest sa Philippines dahil ito ay bayan na namin So tuloy-tuloy pa rin ang negosyo kahit anong mangyayari dito sa Pilipinas. We're here to stay. Walang iwanan, kumbaga. Ayun. Dito po sa nangyayaring, alam niyo, mga world war, salitaan, masasakit na walang L yun, walang L. Word war. Opo, yung salitaan lang. Salitaan lang. Na pagitan ng Chinese Embassy, ng mga leader natin, etc. Ito ba hindi nakaka-apekto sa negosyo sa ating bansa, Sir Pedro? Alam niyo po, yung pagkakaibigan, unang-una, mahalaga po yung pagsasalita. Pag-una, galing po sa salita. So, iwasan natin yung nakakasakit na salita. Parang yan may kasabihan dito sa Chinese, pag tinapon yung tubig sa lupa, mahirap nang bawin at ibalik sa lalagyan. Wala na yan di ba? So, iwasan natin ang magbitaw ng mga masasakit o nakakasakit o nakakasaktan na salita. Yun ang unang policy ko bilang presidente dati ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industries Incorporated. Dahil kailangan natin kaibigan, hindi po kaaway. Sabi nga ni Pangulo, dapat lahat kaibigan natin, hindi kaaway. Wala tayong kaaway. Yan ang starting point. So, importante, yung mga binibitaw ng mga salita, iwasan natin yung nakakasakit. Ang pangalawa, dapat unawain natin, may kanyang-kanyang plataforma, may kanyang-kanyang proteksyon sa sariling sovereignty. Diba? Yan ang pinag-usapan natin Kaya ito, as far as itong mga away natin sa South China Sea, gusto namin, itabi na natin muna. Pag-usapan natin kung anong pwede mapagsamahan, mapagtulungan. Di ba? Kailangan natin tulungan Hindi naman kailangan natin yung away. Yun ang nasa isip namin bilang mga negosyante na Chinoy galing po sa Pilipinas. Opo. Sir Pedro, si Kuya Benny po. Kuya Benny. Yes. Well, basically, yung kasing relasyon
nung China at Pilipinas. Alam naman natin ang China, walang ginawa yan. Ba't tumulong sa Pilipinas when it comes to economy, doon sa mga infrastructure natin. But with this situation na sinasabi ng Pilipinas, bakit inaapi nyo yung aming mga mangingisda? Ano naman yung maitutulong ng Filipino-Chinese business community para maproteksyon na natin itong mga maliliit na mangingisda na sinasabi, no, na nagiging biktima ng Chinese Coast Guard? Alam niyo po, Kuya Benny, alam natin, yung Federation, nasa harap po kami sa pagtutulong. Kasama na rin yung mga fishermen natin. Nagpapagawa kami ng mga eskwelahan, di ba? Sa many parts of the country, we have more than 7,000 classrooms already built over the years for our rural areas. Para yung mga nahihirapan na walang eskwelahan, tinatayuan natin ang eskwelahan. That's one. We have medical outreach. Lagi pong ginagawa namin na hindi lang dito sa Metro Manila, pati po sa probinsya. Dahilan, marami po tayong mga kababayan na hihirapan, na kailangan ng tulong. So nagbibigay kami ng mga bigas, mga dilata, at saka of course, toothpaste. Nagbibigay din ako ng toothpaste. Para di ba? Kailangan natin yan eh. So, sa pagtutulong ay hindi lang limited sa mga fishermen. Of course, yung mga maliliit na fishermen doon sa area na pinag-aawayan, iwasan na lang natin, di ba? Yung pagpunta doon sa area na yan para hindi na tayo mag-aaway. Pero kung kailangan talaga, tulungan din natin yung fisherman by providing aid. Bigyan natin ng mga gumagawa din kami ng magbibigay kami ng mga bangka sa mga nahihirapan. Yun ang ginagawa namin, Pero in areas where we can help one another to establish stronger friendship between Philippines and China. With the present situation, do you think that there will still be a chance for us na isolve ito ng paupo, na mag-usap-usap muli lahat? Kasi ang gusto yata ng China is bilateral lang. No, ayaw nilang unilateral. So, do you think it is possible for us to persuade the Philippine government and at the same time makausap din China na upuan to, mag-usap ng maayos? Alam niyo po, lagi po silang nag-uusap eh. Behind the scene, alam ko may nag-uusap dyan eh. Kaya lang hindi maganda yung nasa media tayo at yung mga nakakasakit ng salita, yun ang binibitaw natin. Yan ang hindi maganda. Pero behind the scene, I know they are for a fact that they're talking to one another. The Philippine government and Chinese government, through different channels, we are talking to one another. Ang pag-uunawan ay nanggagaling po sa pag-uusap. Let's sit down, settle down, and talk, and take it out in a diplomatic way, in a nice way, para we can understand each other. That is the bottom line. Ang the starting point is gusto natin makipagkaibigan, hindi makipag-away. That's the line. Yan din po ba yung pinakapanawagan nyo sa ating mga senador na kasalukuyan nagiinit na ang ulo at nagsasalita na medyo masasakit? Makipagkaibigan. Alam niyo po, maraming mga kaibigan natin yan sa mga Senate. Siyempre, ang tinatangkilik nila, ang sariling atin, ang bayan natin. I don't blame them, di ba? Ako, if I were a senator, I will also make sure that I take care of my own countrymen. Di ba? Una yan eh. Pero importante rin dito, yung importante, magkaroon tayo ng understanding. Ang understanding ay hindi sa harap na mag-aaway. Behind the scene, let's sit down yung tulad sinabi nyo, mag-usap tayo. Ano bang pwede, ano bang hindi pwede? Yung we can agree to disagree. Yung mga hindi pwede, itabi natin. Yung mga pwede, yan ang uunlat natin. Yan ang uunsat natin. O yan ang pag-usapan natin para magkaroon ng fruitful development, fruitful, productive fruits from the conversation or communication. Napakasarap pakinggan. Dapat sir, kayo nagpo-push ng kasi pagka kayo nasa gitna siguro, walang mag-aaway kasi napaka-cold. At saka kapag mamimigay kayo ng toothpaste para lahat kami happy, no? Oo, happy talaga. Oo. Lalong happy tayo kung happy ang ginagamit. Sir Pedro, marami pa sana kami gusto itanong pero kinapush po kami ng oras. Ibang araw siguro, tawagan namin kayo na mas mahaba-haba. Ingat po kayo at maraming salamat po, sir.
Sige po, maraming salamat po, Kuya Jen. Salamat po. Si Ginoong Cecilio Pedro, siya po'y dating presidente ng Federation of Filipino Chinese Chamber of Commerce and Industry. Ito pong FFCCCII. At siya rin po ang may-ari ng Happy Toothpaste. Yun. Kaya pala, Naisingit na kaya pala happy. mamimigay ng toothpaste. Okay. Ano ba, sa totoo lang kapag ganyan ang mga kausap mo, kahit mainit ang ulo mo, lalamig ang ulo mo, di ba? Siyempre. Kasi, Diba? Mint kasi yan, mint eh. Malamig talaga. Malamig talaga. Batiin muna natin ito, yung mga kapatid natin sa Lions Club. Si Aida Flora ay nanonood din sa atin. No? At of course, ito may mga happy viewing kay Beth Aguilar, masugid na taga-subaybay ng SGM. Yan. Ayun, ang Kuya Patrick Millard Magsino dyan po sa Bilbao, Spain. Maraming pong salamat. Sabi niya, pakigreet naman po ang Ka-Gilbert Saraga. Ka-Gilbert Saraga. At ang kanyang sambayan sa Madrid, Spain. Lagi po nakasubaybay sa ating palatuntunan. Ayan. Pwede na rin natin mabati ang taga-pangasiwa dito sa Quezon East po, sa Gumaka. Si Carico Melgar. Aba, Carico, kamusta po kayo? Carico Melgar, po, namimiss natin. Tsaka si Kuya... Nakalimutan ko yung kapitbahay ko. Joji Manalansan. Kuya Joji, nandiyan din sa Gumaka, Quezon. At siyempre po, Kuya Rodel de Rosario. Kuya Rodel, pakibati daw po ang Kuya Alrico ng Taytay Rizal at ang Kuya Manny Santos ng Noveleta, Cavite. Mula po kay Rodel de Rosario ng Abatex Extension Tagumpay 1. Binabati rin ni Kuya Emar de la Vega, si Kuya Linoel Ignacio. Ganda po ito sa Batangas, ang bago nilang kasama dyan. Ayan. At siyempre po, ang Ka-Arnel Bersales. Ka-Arnel, salamat po na marami sa inyong pagsubaybay sa atin ng palatuntunan. Kuya Benny, maraming po salamat. Hanggang susunod na Wednesday. Hanggang sa susunod pong balitaktakan. At ito po ang palatuntunang Saganang Mamamayan. Programang paborito ng bayan, umaga alas 5, 100%. Bye!